Thank you, Jesus. Magsitayo po tayo lahat. Father, we thank you for this morning. Amin pong pinupuri ang iyong pangalan, Panginoon. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming bansa. Pagpalain mo po at pag-ingatan ang aming bansa, Panginoon. We pray for your spirit to move sa aming bansa. Pinapanalangin namin patuloy ang mga namumuno sa amin, Lord, ang aming presidente, ang national government, maging ang mga local government officials. We pray for them, Panginoon, at hinihiling namin ang iyong spirito po ang siyang kumilos sa kanilang buhay. And Father, for those leaders sa aming bansa that understand and know you, we pray, Father, na gamitin mo sila, Panginoon, to minister sa kanilang kapwa leaders and also sa aming bansa, Panginoon. Father, we just pray for an outpouring of your Spirit upon our nation. Hinihiling namin, Panginoon, na laging bukas ang mga pintuan upang mayayag ang iyong ebanghelyo sa aming bansa. Maging sa mga schools, sa hospitals, in the neighborhoods, Lord, let there be open doors for the preaching of your word. Lord, sa umagang ito, patuloy rin namin pinapanalangin ang bansang Israel. We stand with them in faith. And Father, we pray for your blessing, your salvation upon that nation, O God, sa pangalan po ni Jesus. Thank you, Father. We thank you for the unity in this local body sa Church of the Risen Christ. Pag-isahin mo po kaming lahat. We give you praise. Salamat po. Mga kapatid, please join hands. And as you do, this is a time that we are able to bless one another. Pagpalain po natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pananalangin. Po sa lahat. Papurihin pa natin ang Panginoon. Ay katiyakan
welcome your Spirit, Lord God, this morning, Lord God. We ask, Lord, that, Lord, Ikaw po ang manguna, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa puso namin, sa buhay namin, sa kalagitnaan namin, Panginoon.
Good morning po. Good morning. Yung ating DFD, mamaya na po ang start. So yung mga nagpa-register or yung mga interesado, hindi pa kayo registered, starts this afternoon at 3 p.m. hanggang 5 in the afternoon. Now, our announcements are always the same, maliban sa mga special announcements for Sunday. So please place your cell phones on silent mode during the services. Our services are broadcasted on YouTube, so search Church of the Risen Christ and hanapin niyo po yung ating channel doon. Our website is up and running. Marami pang dinadagdag sa website. It's under construction, but a lot of it is up and running. churchoftherisenchrist.net, wherein you'll find our podcasts. Of course, you can find us on Facebook. Sa Facebook, you'll be able to get updates regarding ano yung mga nangyayari sa ating mga services or the church itself. Our Sunday services are in the morning, 8 to 9:30, yung ating Tagalog service. And tonight, yung ating English Tagalog service, 6 p.m. to 8 in the evening. On Wednesday, ang service po natin from 7 p.m. to 8:30 in the evening, we're still talking about prayer. So join us on Wednesday. Ang talakay po natin, prayers you can pray. So ano ba yung mga pwede natin ipanalangin sa Diyos? And we'll learn that on Wednesday. Meron tayong Z-Party. Ito ay a Zumba event. Ito ay gaganapin sa Harbor Point Activity Center. That is March 28, 5 p.m. to 7:30 in the evening. This event is to help raise funds for our Youth Camp 2015. Ito po ay gaganapin nga pala sa Harbor Point dun sa activity center nila. And the tickets are only 100 pesos. Nakapag-exercise na tayo and makakapagtulong pa tayo sa Youth Camp 2015. Our Youth Camp will be on April 9 hanggang 11. Ito po ay gaganapin sa CEMI Mexico, Pampanga. Now when you hear Mexico, Pampanga, parang ang layo if you haven't been there yet. But it's only about an hour and a half drive from Olongapo. So hindi naman malayo po. Yung mga magulang na may concerns regarding this, hindi po malayo. And it's a very nice and safe place. It is a Christian retreat center. Kaya yung mga namamahala po mga Christians and they know exactly why we're there. So ito po ay April 9 to 11. Registration fee is 1,500 pesos. This includes everything they need, food, transportation, and they will get a t-shirt included in the registration. The kids camp will be on May 1st and May 2nd. Ang title po ng kanilang camp is Armor of God. So mga bata, remember this, ito ay May 1st and May 2nd. So yung mga magulang, take note of this. Registration fee is still to be determined. Hindi naman kalakihan ng registration fee, pero we will have a registration fee para sa kanila, just to cover the materials and some of the other stuff they need. And lastly, Run with a Mission 2, a CRC fun run, will be on May 30, 2015 at the Remy Field. Bago ko i-pass kay Pastor Arnel yung mic, watch a quick video regarding yung ating Youth Camp 2015. You're calling me over. You're pulling me close. With love you surround me. You give me hope. Yeah, yeah, yeah. You're taking me deeper. You're making me whole. With grace you redeem me. Yeah. You restore my soul. Okay, yan. Excited na ang mga kabataan. Yung mga nanay kaya nila excited. Okay, wait. Okay, magandang umaga po. Thank you, Pastor Jess. Okay, so today meron po tayong bisita or kaibigan na nadala ngayong umaga. And nais po natin silang i-welcome. And of course, katulad ng ginagawa po namin, pinagpipray po namin sila. We ask the blessings of God
sa kanilang buhay. So nais kong tawagin si Odette Lipata at Jasmine Joy Lapata. Dito po kay sa harapan. Yan. Salamat sa pagdalo nyo sa aming iglesia. And meron kaming babasahin para sa inyo. Yan. So pwede nyong basahin yan sa inyong pribadong panahon para makilala nyo yung church namin. And by the way, welcome po kayo sa aming iglesia. Meron pa ba na hindi namin nakuha yung pangalan first time nyo? Wala na. So again, nice namin po kayong ipag-pray. Okay? So church, ituon po natin ang ating mga kamay, tanda ng pagkakaisa, at ating pong idalangin po ang ating mga bisita ngayong umaga. Panginoon, maraming salamat po at nakasama po namin sila sa umagang ito. Sapagkat iyon po ang nais mo, Panginoon, na ang iyong mga likha ay magsama-sama, Panginoon, sa iyong presensya. Lord, bagamat first time nila, Panginoon, alam po namin na noong pa man, Panginoong Diyos, ay kalooban mo na sila ay makarating sa ganitong gawain na kung saan ikaw, O Diyos, ay aming sinasamba, Panginoon. Lord, hindi po coincident or accidenting nandito sila. Meron kang layunin, Panginoon. Alam po namin, nais mong kumilos sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Lord, nalalaman mo po ang sitwasyon at ikaw, Panginoong Diyos, ang kasagutan sa bawat problema, sa bawat hinahanap nila sa buhay, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, magsisimula kang kumilos sa kanilang buhay, sa pamilya nila, Panginoong Diyos. Lord, ito po ay napakahalagang araw para sa kanila. Dalangin po namin na pumasok po sila sa isang kaugnayan sa iyo, na ikaw, Jesus, ay maging Panginoon at sarili lang tagapagligtas, Panginoon. Sapagkat alam po namin na walang iba silang hinahanap kundi ikaw, O Diyos, ikaw, Jesus. At sa umagang ito, nawa magsimula dito, Panginoon, ang kanilang panibagong buhay. Buhay na ikaw, O Diyos, ang sentro. Salamat po, Panginoong Diyos. Lord, I pray na patuloy kang kumilos sa kanilang buhay. Hindi lamang po sila ang makarating dito o makarinig ng iyong pag-ibig, kundi ang buong pamilya, Panginoong Diyos, sapagkat yun po ang layon mo, Panginoon. Lord, isa pong karangalan kami bilang pamilya dito na samahan po sila, akayin po sila, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. At minsan pa, dalangin po namin ang iyong pagpapala sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Elian, welcome po. Yes, welcome. Thank you. Okay. So, yan. Hallelujah. Okay, ganda po ng napakaganda po ng aura kapag ang mga anak ng Diyos ay talaga nagsama-sama. Sabi nga sa Bible, behold how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. So, kami ni Pastor Jesse, naniniwala kami na hindi lamang po tayo nagkakaisa sa isang lugar, kundi sa ating puso't isipan, sa ating pagmamahal. Amen? Amen. Bago ko paakyatin yung mga bata sa taas, nais ko munang nandito sila sapagkat madalas po kapag nag-share po ako ay meron akong kanta. So ngayong umaga meron rin akong kanta. Hanapin ko yung kopya ko. Yan. So meron po akong kanta sa umagang ito bago po ako magbahagi ng salita ng Diyos. Pero alam nyo ngayong umaga hindi po ako mag-isang kakanta, meron po akong kasama. Dito sa kasama ko, sabi ko sa kanya, alam mo Brad, meron akong gustong iparating sa church. Meron akong mensahe, meron akong kanta. And sabi ko, pwede mo ba akong tulungan, samahan na may deliver ito, may bigay ito. So sabi niya, okay, good, very good. Sapagkat may tiwala ako sa kanya, naniniwala ako sa kanya na magagawa namin ito. So ngayong umaga, nais kong kumanta at nais kong tawagin yung aking co-minister in presenting a message from the Lord. So I would like to call Ashley. Ashley, please come. Kala nyo kung sino, ha? Ashley, come here. Kala nyo sinong brother, ha? By the way, I'm taga ako ni Ashley. Okay.
So itong awit na to ay para sa ating lahat. Hallelujah. Okay, Ashley, ready ka na? Ready na rin ako? Kinakabahan tuloy ako. Imagine, 28 years na kami dito, kinakabahan pa rin. Okay, ready, go. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Come on, join us. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Can we know saan tayo lahat? Tumay tayo lahat. May we learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Let's sing it again. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Hallelujah. Thank you Ashley, and thank you everyone. Punan po tayong lahat. Yan. Wow. Ashley, mamaya pala ulit. Isa pa. Dahil ako po mag-share mamaya ding gabi. Yan. Yan po ang aming layunin nila, Pastor Jesse, Pastor Jimmy, na tayo ay maging pamilya. A family na lumalago. A family that we can lean on each other. Amen? Amen. And we're building this family sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Okay? So we have children ministry today. So meron po tayong mga gawain po para sa mga bata. So yung mga bata ages 4 hanggang 12, sila po ay tumayo ng lahat.
At nandun po si Dale and Muji para po pangunahan sila. Yan. Okay. Hallelujah. Wow, ang dami mga bata ngayong umaga. Again, welcome to the family. Yan. Hindi lamang doon sa mga bago. Kahit na yung mga datihan na, minsan nakakalimutan natin, hey, sabi doon, we're glad that you have come. Napapasalamat tayo sa bawat isa at dumating ka, di ba? And kapag dating mo, you're ready to share your life sa bawat isa. And we grow in love, syempre. Lumalago tayo sa pag-ibig. And bakit tayo lumalago sa pag-ibig? Dahil ang Panginoong Diyos ay pag-ibig, ibinubuhos niya sa atin. So that's a family that maging strong tayo and then we can lean on each other. And may we learn to love each other. Matuto tayo. Hindi tayo perfecto pero yun ang hangarin natin na matuto pa tayong magmahal. More each new day. At bawat bawat yung salitang lumalabas sa ating bibig o sa ating mga nguso ay merong pag-ibig. Yan. In everything that we do, in everything that we say, nandun po yung Espiritu ng Panginoong Diyos. And sabi doon, teach us how to pray. Wow, napakaganda, no? That we might be a true family. So hindi lamang tayo nag-gather dito dahil aircon dito, dahil okay yung cool yung church. Hindi, we gather here as a family, di ba? Handa tayong magbigay ng ating buhay. So napakabuti ng Panginoon. Minsan pa manalangin po tayo. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Minsan pa nagkatipon kami bilang pamilya mo, mga anak mo, Panginoong Diyos. At Lord, dalangin po namin na tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na maging isang iglesia, isang pamilya na nais mo, Panginoong Diyos, sa lugar na ito. Lord, maraming salamat sa aming senior pastor, Lord God, sa aking senior associate pastor, Lord God, sa aming mga kamanggagawa, sa staff, at sa bawat isa, miyembro ng church na ito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamaedad, Panginoon. Lahat po kami ay magkakapatid, isang pamilya, Panginoon. Tulungan mo kaming makita ito sa mas malalim pang anggulo, sa mas malalim pang kakadahilanan, Panginoon. Kung paano mo ito minahal, kinupkop, at hanggang ngayon ay pinakatatanging kayamanan mo ang iyong iglesia. Lord, mangusap ka, tulad ng inawit namin, Banal na Espiritu, sa iyong presensya, doon po kami nababago. Doon po kami nalilinis, naaalis sa mga bagay na hindi dapat naroon. Sa presensya mo, sa Banal na Espiritu. Lord, hindi po lamang dito sa lugar na ito, kundi yung presensya mo sa buhay namin. At Lord, salamat na kami po ay nagkatipon ngayon. Inaanyayahan namin ang iyong Banal na Espiritu na patuloy na kumilos, gumawa sa aming buhay. Kami mismo, Panginoon, ito mismong katawan namin, ang buhay namin. Huwag nawa po kaming tumingin muna sa iba, kundi sarili po namin, Panginoon. Nais po naming mabago ayon sa iyong kalooban. Na hindi po namin problemahin ang aming kapwa, kundi ito muna, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pag-ibig. Tunay na kay saya-saya, Panginoon, kay ganda-ganda. Kapag kami mga anak mo nagsasama-samang umaawit, nagpupuri sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po ang Panginoon. Wow, busog na ako. Pwede na tayong umuwi. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoong Diyos. So yung ating pong tema ngayong buwan na ito, sa pangunguna po ni Pastor Jesse, sa pangungusap po ng Banal na Espiritu sa kanya, is yung building the community of believers. At ako po, kasama po si Pastor Jesse, we work with him. Sama-sama po kaming tumutulong. Paano natin ito mailalabas? Paano natin ito maidadala sa iglesia ng Diyos, sa Panginoon? And so andito pa rin po tayo sa building the community of believers. And sa umagang ito, yung topic ko po is loving the community of believers. Loving the community of believers.
minamahal natin ang komunidad ng mananampalataya o simply yung church, yung iglesia. Ngayong araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo kung bakit mahal ko, iniibig ko ang iglesia. And dapat kayo rin iniibig nyo ang iglesia. And habang papalapit yung linggo, may mga tinanong akong ilang tao. Sabi ko sa kanila, why do you love the church? Bakit mahal mo ang iglesia? Ako, mahal ko ang iglesia dahil mahal ko si Pastor Jesse, Pastor Jimmy, and everyone else. Corny, no? Pero totoo po yun. And sabi ng isang nakausap ko, sabi ko, why do you love the church? Nagulat ako sa sagot niya. Sabi niya, because it's fun. It's fun. Wow. Sabi ko, tama ka. Church should be fun. At alam niyo yung sinusumagot nito? Isang bata. Actually, yung kasama ko kanina, si Ashley. Sabi niya, it's fun. Imagine, sa isang bata na yung iglesia, yung church natin, it's fun. Alam niyo yung mga bata, naghahanap sila ng something fun na ano. Pero siya, nakikita niya dito, wow. Pero yung iba, pag sinabi, yung church, boring. Yung church, wala ako. Pumupunta sa ibang lugar, pinagpapalit nilang lahat ng bagay. Pero itong batang ito, sabi niya, it's fun. Wow. And it should be dapat, yung church ay fun. Dapat masaya dito. Dapat dito nagsisimula ang tunay na kaligayahan, tunay na kasiyahan. Sapagkat yung binibigay sa atin ni Lord na tunay na kasiyahan, kaligayahan ay hindi po natatapos. Kahit saan ka magpunta, dala mo yan. Hindi katulad ng kasiyahan sa labas. Pagkatapos ng party, pagkatapos ng kainan, uwi ka na, sumakit yung tiyan mo sa dami ng kinain mo. Sumakit yung ulo mo dahil sa tunog ng mga sound sa paligid mo. Pero yung kasiyahan sa church ay kakaiba. So, naniniwala ako kay Ashley that the church, he loves the church dahil it's fun in the church. So, dapat ganun po talaga. Another person, tabi ko sa kanya, bakit mo mahal ang church? Ito, sabi niya, dahil nandito ka. Wow. Sabi niya, dito ka. Hindi ko alam kung pabiro yun, pero dahil nandito ka, pastor. Wow. And alam nyo, ibig lang sabihin nun ay may dating yung buhay ko, merong halaga sa kanya. And this is a brother, okay? Imagine, no? It's a brother. Wow. So sabi niya, I love the church because pastor, nandito ka. Na ibig sabihin, hindi ko pala dapat i-miss ang church. Sapagkat mahalaga pala ako sa church, sa kanya. And napakaraming dahilan kung bakit natin minamahal ang church. May kanya-kanya kayong dahilan, may mababaw, may malalim, di ba? Yung iba, gusto ko yung church na to, CRC, kasi aircon eh. Wow, saan makakita ng aircon? Vision na church na ang ganda ng lugar. Pogi yung mga pastor. Pasensya na ako. May pumapalakpak. Ako, pakiramdam ko, nagiging pogi lang ako dahil kasama ko yung mga tunay na pogi. Pag sumasama kayo sa mga tunay na cool at pogi, somehow, sama ka na rin dyan. Kaya, sama na kayo sa church natin. I love this church kasi, ang sasaya ng mga tao dito. Okay? But again, kailangan po yung dahilan natin ng bakit natin mahal ang iglesia ay laliman pa, mas malalim pa dapat doon. Sapagkat kapag yung mga bagay na yan ay nawala, in other words, kung wala talaga, bawa yung church, walang aircon. Bawa yung church, yung pastor, hindi mo maintindihan. Pero doon ka nilagay ni Lord dahil, somehow, alam mo din yung church para sa'yo. Ibig ba sabihin, hindi mo na mamahalin yung church? So dapat meron tayong mas malalim na kahulugan kung bakit natin mahal o mamahalin ang church. And alam nyo, napakahalaga nito. If we could only find a good and solid reason why we should love the church, kung tayo ay makakahanap o meron tayong maganda at solidong dahilan kung bakit natin minamahal ang church. Alam nyo, loving the church, committing to it, devoting to it, and building it will come natural sa ating buhay.
Magiging natural tong lalabas. Hindi na mahihirapan ng mga pastor na, uy, mahalin mo ang church, uy, supportahan. Hindi. Pag meron tayong matibay, maganda at solidong dahilan, base sa salita ng Diyos, kung bakit natin minamahal ang church, mind nyo, yung mga member na yan, hindi ka agad aalis yan. Yung mga members na yan, they will stick through thick and thin. They will stick kung walang magagandang bagay sa church. Mananatili sila kahit kuminsan yung church ang gulo. Mananatili sila sa church kahit kuminsan meron silang ayaw sa church. Mananatili sila. Bakit? Meron silang strong and solid reason based on the Word of God. Amen? Katulad ng sinabi ko, ikaw at ako, may mga dahilan tayo, kanya-kanyang dahilan. But today, nais kong share some couple reason na why we should love the community of believers based on the Word of God. Ayon sa salita ng Diyos. Ang layunin ko ngayong umaga na pagkatapos ng church natin, na yung pag-ibig natin kay Lord sa church ay lalo pang lalalim, mag-iinit, at lalo pang magiging natural sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Okay? So ngayon, simulan ko, why do I love the church? Bakit ko mahal ang iglesia? Saglit lamang po, isipin niyo yan, kayo mismo. If I ask you one word, why do you love the church? Or in particular, bakit ka pumupunta dito sa church? Diba? Yung mas malalim. Hindi pwede yung, kasi pinilit lang ako, kasi wala na akong choice. No? Dapat malalim. Why do you love the church? And let me share you yung sa akin, yung mga na-discover ko, na nalalaman ko. And based on the Word of God, let's go back to the basic talaga. Okay? Number one, I love this church because I see it as my own body. I treat it as my own. Tinitignan ko to, tinatrato ko to bilang sarili kong katawan. Na-share ko na to last, I think Sunday. Na ang iglesia, kung titignan natin to bilang sarili nating katawan, may iba ang ating pananaw. My challenge to you, sa ating lahat, is to see and treat the church as your own body. Sarili mong katawan. Ngayon, alam ko, lahat tayo, mahal natin ang ating sariling katawan. Iniingatan natin ang ating mga sariling katawan. Nililinis natin, pinapakain natin to. Lahat gagawin natin para lang mapaganda, mapaayos ang ating itsura, ang ating katawan. Di ba? Nakakatawa ang tao. Yung mapayat, gustong tumaba. Yung mataba, gustong pumayat. Di ba? Yung maitim, gustong pumuti. Yung maputi, gustong umitim. Yung matangos ang long, gustong medyo bubaba. Hindi mo maintindihan ng tao, no? Pero one reason, kasi mahal nila yung katawan, gusto nilang parang unahan ng Panginoong Diyos na, hey, Lord, gusto kong maging good-looking and pleasing and nice, di ba? So, gagawin lahat, di ba? Alam niyo yan. Maraming mga tao, gagawin nila lahat sa katawan nila. And tayo, syempre, as normal, iingatan natin yung katawan natin. Inaalagaan natin to. Mini-make upan natin to. Ginugupitan natin, pinapaliguan natin. Sa simpleng kadahilanan, mahal mo yung katawan mo. Mahal mo yung katawan na binigay sa iyo ni Lord. Na kahit ano pa man yan, kahit pagharap mo sa salamin, yan ang katawan mo, yan ang mukha mo, kailangan mong tanggapin, mahalin. So, ikaw at ako, tayo yung the best person na magmamahal sa sarili nating katawan, di ba? Tayo. Unless you are a paralyzed person, na baldado ka, hindi ka makakilos. Pero if you are normal, meron kang kakayahan na gumawa, kumilos, ikaw at ikaw ang magmamahal sa sarili mong katawan. So ganun din, sa iglesia, we have to see it and treat it as our own body. We have to love and treat the church the way we love ourselves or treat ourselves. Ganun dapat. Namamahalin natin ang iglesia, ang kabuuan, tulad ng pagmamahal natin sa sarili nating katawan. Alam nyo, if we do that, kapag minamahal talaga, tinatrato natin na ang ating kapwa ay sarili nating katawan, when we do that, somehow, may eliminate natin ang mga minor problems sa loob ng iglesia.
Karamihan, ang church nasisira, nagdi-divide dahil sa mga minor problems. At kung titignan mo mabuti, hindi nila mamahal yung kapwa nila. Hindi nila matanggap. Minsan sasabihin, I don't like the way he or she speaks. Minsan, I don't like the way he leads, yung pangunguna niya. Ayoko yung style ng brother na yun, yung sister na yun. Alam mo, ayokong magdamit yung mga pastor diyan. O yung song diyan po, ang boring. Yung boring yung song doon sa church na yun, kaya ayoko yung church na yun. I don't like the people there, so I'll go somewhere. Pero alam nyo, we have to love the church, the people anyway. At the same time, pray, syempre, na kung kailangan magbago sila, magbabago sila. Or ikaw mismo, kung kailangan mo magbago, ikaw ay magbago. But the point is, you have to love the church. In Matthew chapter 22, verse 36, let's go there sa Matthew chapter 22, 36. Sabi doon, sinabi niya, Guro, alin ang pinakadakilang utos sa kautusan? Sinabi ni Jesus sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip. So, that's the greatest commandment, to love the Lord God with all your heart, soul, mind, and strength. And sa verse 38, sabi ito ang una at dakilang utos. Verse 39, ang pangalawa ay katulad din nito. Na ganun din daw yung pagmamahal mo, spirit, soul, and body, sa pangalawang kautusan na to. At yan ay, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Love your neighbor as yourself. Sabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kapwa, ang iyong kapitbahay, katulad ng pagmamahal mo sa sarili. Ibig sabihin kung paano, the way you love yourself is the way you should love your neighbor. So sa kaparaan ng minamahal mo yung sarili mo, katawan, mahalaga sa iyan, sabi niya, mahalin mo yung kapwa mo sa ganun ding pamamaraan. It's your responsibility. Responsibilidad po natin na mahalin yung ating kapwa. And also, remember, it's not an option. Hindi po ito may pagpipilian ka. It's a direct command. Ito ay diretsahang utos ng Panginoong Hesus. Na mahalin ang iyong kapwa, paano? Tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. This is very strong. Mabigat po ito. And let's move on. Now, sino yung ating kapwa? Who is our neighbor? Who is our neighbor? Yung nakaupo po sa tabi mo. Pwede yan maging kapwa mo. At yung katabi na ay kapwa mo rin. The next person sitting to the next person na kapwa mo ay kapwa mo rin. Kapwa niya rin. Yung bata sa harapan mo na medyo minsan maingay, makulit, ay kapwa mo rin. Yung taong nasa likod mo na nanay o tatay, medyo may edad, ay kapwa mo rin. Yung natatanaw mo dun sa malayo na medyo hindi mo gusto, ay kapwa mo rin. At kung titignan natin ang buong picture, sabi ni Pastor Jesse, when we see the whole picture, anong nakikita nyo? Anong nakikita nyo pag tinignan nyo ang buong ito? Anong tawag dito? Church, community of believers. Nakikita nyo? When you see the whole picture, it's the church. It's the church. So Jesus is telling us to love the church the way you love your own body. So kung paano natin minamahal, tinatrato ang ating sarili, dapat ganoon din pala ang pagtrato natin. Hindi lang sa isa, kundi yung katabi ng isa, the next to him, the next to her. Kaya nga, to love the church as a whole. Now, if we love and care for someone or someone, kapag nagmahal po tayo, inalagaan natin yung isa, alam nyo, you are actually loving your own self. Para mo na rin minamahal ang iyong sarili. Okay, on the other hand, when you hate or don't like someone, listen, you are actually hating
yourself. Parang inaayawan mo rin yung sarili mo. And if you hurt people, you are hurting your own self too. At lalalim pa po tayo, if you neglect the church, you are neglecting your own body. Now, ayaw nating i-neglect yung sarili natin, di ba? Katunayan, inaalagaan natin yan, nililinis, pinapakain, lahat gagawin natin. So, kailangan po, you have to love the church the way kung paano mo tinatrato, minamahal, at hindi sinasaktan ng sarili. Unless you are out of your mind, di ba? Sasaktan mo yung sarili mo, pababayaan mo yung sarili mo, you're out of your mind. Pero normally, walang nagmamahal sa sarili mo kundi ikaw. Ikaw ang pangunahin. And now the church, sabi ng Panginoon, love your neighbor. Our neighbor is ang bawat isa. At when we look at the big picture, it's the church. Ang iglesia to. So therefore, Jesus is telling us na mahalin ang iglesia. So I love this church because this is my own body. At dapat ganun din kayo. Mahalin nyo to, itrato nyo to ng sarili nyong katawan. And remember, we are the body of Christ. We are the body of Christ, the church, and Christ is the head, and we are all members of it. We are a family. Pamilya tayo. Amen? Amen? Amen. We're not perfect, but we will love, we will treat like a family. Nais kong ipakita sa inyo to, Brother Marlon, yung in God's house. Sabi dito, in God's house, or in the church of God, in the house of God, sabi dito, we are real. Totoo tayo. Dapat maging totoo tayo dito. Walang plastic, di ba? Kung maaari, walang pagkukunwari. Dapat maging totoo tayo. We are real. At dahil totoo tayo, minsan nagkakamali tayo. We make mistakes. Minsan nakaka-rub tayo ng bawat isa, nasasaktan natin ng isa. Minsan hindi natin nagugustuhan yung labas ng kanyang pananalita. But we say sorry. Humingi tayo ng tawad. I'm sorry. I'm sorry is very powerful words, yung salitang yan, o mga salitang yan. I'm sorry. Kapatid, sorry, nagkamali ako. And we give second chances. Nagbibigay tayo ng muling pagkakataon. Alam mo, kung hindi tayo marunong magbigay ng muling pagkakataon, wala na tayo dito. Na pag nagkamali ang isang brother or sister, alis ka na dito, ayaw na. But we give second chances. And we forgive. Nagpapatawad tayo. Amen? And we love. Nagmamahal tayo. And itong gusto ko, we have fun. Sa gusto nyo, we are having fun dito sa church. Alam nyo, tuwing office hours, bago kami mag-pray, alam nyo, isipin nyo, ay, mag-pray na sila. Alam nyo, inisip nyo siguro, ay, mga banal yan, mga tahimik yan. Pero kung bibisita po kayo dito sa office namin, actually, bago mag-pray, ewan ko, naging ugali na talaga tumatawa kami. At hindi kami tumatawa ng walang dahilan. Okay? We enjoy one another, we enjoy the company. Minsan tinitignan namin yung isa't isa. And we're having fun. Natutuwa kami. Pag wala pa yung isa, kwentuhan pa. Okay. Natutuwa kami sa isa't isa dahil kasama namin ang bawat isa. And one time, madalas nabubuli namin si Brother Oliver. Tapos si Brother Oliver dito. Buti na lang si Oliver, may malaking puso, may malawak na isipan. Yeah. Alam nyo, kung hindi lang, matagal na umalis si Oliver. But si Oliver, believe kami dyan. Yan ang nagpapasaya sa amin. Madalas namin siyang ibubuli. Pero nakuha niya na kami. Alam niya naman na hindi namin talaga intention yan. Natutuwa lang talaga kami sa kanya, bumibilib kami sa kanya. And one time, inutusan ni Pastor Jesse. Listen, one time, inutusan ni Pastor Jesse, pagdating sa office, sabi niya, oh, mga bully boys, eto na. Yari kami. Tawanan na naman. Well, we're having fun. Of course, nagiging maingat kami na hindi namin umiyak na sa to. Totoo yun, umiyak kami.
Wow. Grabe talaga. We're having fun. We love each other. And ito dapat ang church. Okay? So we love, we have fun, and again, we pray. Nananalangin tayo. Because we are a family and we love it. Mahal natin ang iglesia. Amen? So, patuloy niyong kilalanin ng church natin. Patuloy niyong mahalin. So again, I love this church because I treat it and see it as my own body. So mahal ko ang katawan ko, iingatan ko. Mahal kong katawan na to, iingatan ko. Mamahalin ko. Kung sakaling nagkamali, bibigyan ko ng pagkakataon. Kung ako nagkamali, I would say, I'm sorry. Kung kayo ay nasaktan ko, you say, I forgive you, brother. I forgive you, sister. And let's move on. Let's forgive. Let's love. Let's have fun. And let's pray, di ba? So, kung yan ang ating dahilan sa church, we love this church because this is my own body. Tignan mo sarili mong katawan. Mamahalin mo yan, di ba? Hindi mo pababayaan. You'll do everything. Hindi ka agad mag-give up kasi this is your own body. Second, I love the church because it's the only institution Jesus ever built and promised to bless. Ito raw yung institution na binanggit sa Biblia na tanging tinayo ni Jesus. And I'm not saying that others are not of God, pero Jesus, with all that Jesus could have done, might have done in the world, had the power to do, He only built one institution. And that is the church. Iglesia. And this is very interesting statement. Kasi imagine, He never said He'll build a school for children, a hospital, or a home for the aged, or any other institution. Sinabi niya lang, I will build my church. All He ever said, He'll build a church. And of course today, alam natin that out of the church, nag-birth yung mga tinatawag nating para-church organizations. Diyan nagsimula po. Diyan, dahil nandyan ang Panginoon, lumabas yung mga tinatawag nating para-church organization, katulad ng Kingsfield Orphanage. Napakahalaga na may kumukup sa mga bata. Last month lang, nagkaroon tayo ng concert para sa kanila. Kasi mahalaga. Pero yan ay nagbunga mula sa iglesia. We also have Helping Hands Ministry, Project Life, Full Gospel Businessmen Fellowship. We have Child Evangelism. At marami pang ibang mga para-churches na ang lahat ng ito ay nauugat sa tinatawag na isang institution. Walang iba kundi ang church. Lahat ay nagko-connecta, nauugat sa tinatawag na church. And that's why nandito si Sister Merly. Kasi she recognizes na mahalaga ang church. Diyan nagmumula ang lahat. So again, we have to love and see the church kasi ito yung napakahalagang institution na itinayo ng Panginoon. Gaano kahalaga to? Let's look Matthew 16:13-38. Ito yung institution na sabi ng Panginoon, babalikan ko. I will return the church. In Matthew 16:13-18, sabi doon, sinabi ni Jesus sa kanila, sa wikang English muna, basahin ko lang yung first part bago yung Tagalog. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciple, Who do people say that the Son of Man is? They replied, some say John the Baptist, some say Elijah or still other, Jeremiah or one of the prophets. But what about you, He asked, who do you say I am? And Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. And verse 17, and Jesus replied, sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito pinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ano yung kaalaman na yun? Ano yung katotohanan na yun? Ano yung pundasyon na yun? Sabi niya, at sinasabi ko sa iyo, ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So upon this rock, the rock of revelation, na yung binanggit ni Pedro na ikaw ang Messiah,
Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang hinihintay ng mundo. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw si Kristo. Parang ganon. And sa ating panahon, parang Jesus, the only Savior, the way, the truth, and the life. Sa ganyang aspeto, sa ganyang pangunguna, sabi ng Panginoon, I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makapanaig sa Kanya ang tarangkahan ng Hades or yung Hades na tinatawag. So, ito ay nagmula sa ating Panginoon. Sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi niya naman sinabing itatayo ko ang aking college school, hospital, or whatever institution. Pero sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Itatayo ko kayo. You and I. Itatayo ng Panginoon. So ako, gusto ko nasa church ako. I want to be part of what is Jesus building. Gusto ko nandun ako. And I want to pour out my life into the church to where Jesus pour out His very life because He loves it. Dahil mahal ng Panginoon yung kanyang iglesia. Isipin niyo po yan. Tayo pala yung sinasabi ni Jesus na itatayo niya. And another thing, sabi niya, He said His church will stand strong. Ang kanyang iglesia ay tatayong matibay. The church is going to win in the end. Merong isang pastor, sabi niya sa kanyang kongregasyon, na in the end, yung church daw ay magiging talunan. Yun ay kabaligtaran talaga. Kasi sabi ni Jesus, I will build my church and the gates of Hades will not prevail against or overcome it. We are part of a winner. Na-share ko to sa inyo. Kapanig tayo ng mga magtatagumpay, mga mananalo, the church. If you pour your life into the church, you're going to be part of the winner. Kaya ngayon, nakaupo kayo ngayon dito, bahagi kayo ng iglesia. Huwag kayong alis kasi bahagi kayo ng mga magtatagumpay sa darating na panahon. Hindi ko alam kung ano yung mga sitwasyon nyo ngayon, kung anong gaano kabigat ang sitwasyon sa buhay, sa pamilya nyo, sa iyong puso. Pero stick to the church. Manatili ka kay Kristo. Because you are part of a winner. Sabi ng Panginoon, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Paano natin nasabi yun? Sabi nga doon, in Matthew 16 verse 18, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. The gates of Hades, it's a Jewish statement referring to death. The gates of Hades is simply a symbol of death to the Jews. Sa mga Hudyo, pag sinabing Hades, kamatayan yun. Simbolo ng kamatayan. And now, sabi ni Jesus, Jesus is saying, I will build my church, and death won't stop me. Kamatayan. Of course, yung kamatayan ng pinaka-final na hinaharap ng tao. Kamatayan. You know, ang kamatayan ay ginamit ng kaaway. Satan used death, isa sa pinaka-powerful weapon niya. Una, ginamit niya to sa ating Panginoong Jesus. Kala niya, kapag napatay niya yung builder ng church, mapapatay niya ang iglesia. Yes, si Jesus ay namatay, di ba? But anong sabi? After 3 days, He rose again. Wow! Yung ating builder, siya yung nagtayo, nagsimula ng church, na hanggang ngayon kasama natin. Yung samahan na ito, ang Panginoon ay hanggang ngayon kasama natin. Hindi katulad ng ibang mga samahan, mga ilang organization. Pag namatay yung founder, minsan humihina na, nawawala na. Pero tayo, yes, namatay si Jesus for a reason. And the good news is, He rose again from the dead. He came out of the grave. He rose from the dead. At hindi lamang yun, si Satanas, nais niyang eradicate, alisin ang iglesia. So, gumawa siya ng paraan, pinapapatay niya ang mga unang Kristiyano. At hanggang ngayon, people had died as martyrs, and even to this day, are still dying as martyrs. Sabi nga ni Pastor Jesse, minsan yung church, nagkakaroon pa ng problema sa isa't isa. Samantalang maraming mga Kristiyano ang namamatay para kay Kristo. They're dying as a martyrs. Nababalitaan niyo yung ISIS Holocaust, di ba? Yung mga grupo na yan, pinapatay nila ang mga Kristiyano. Ginagamit ng diablo yung kamatayan. But the most powerful weapon that Satan has, however,
cannot stop the church because Jesus is committed to it, to defend and protect it from the enemy. And even until now, hanggang ngayon po, ang Panginoon ay nag-i-intercede sa atin, namamagitan sa atin on our behalf. Imagine that. Tayo nagkakagulo samantala ang Panginoong Jesus hanggang ngayon, namamagitan siya sa atin. Nagpipray siya para sa atin. Romans 8:34, sabi doon, who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who was at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Namamagitan para sa atin. Namamagitan para sa atin. Nakakaya kung minsan tayong church, magkakagulo, samantalang ang Panginoon, namamagitan pala para sa atin. Hebrews 7 verse 25, another scripture. Therefore, He's able to save completely those who come to God through Him. Kaya tayong mga lumalapit sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng iglesia, sabi niya, He is able to completely save those people. Bakit? He always lives to intercede for them. Kaya huwag kayong aalis sa church. Huwag kayong magtatampo sa church. Huwag kayong basta-basta mag-neglect ng church. Sapagkat sabi ng Panginoon, pinagpipray ko ang church. At dun sa mga nananatili sa church, yun yung magiging complete na maliligtas sila. Sila yung lalong lumalakas. Sila yung mga magtatagumpay. Sila yung part ng winner. Kaya sasabihin ko sa inyo, talo kayo pag umalis kayo sa church. Yung iba, ninineglect nila yung church. Saka na lang yung church. Pero at the end of the day, kailangan nila yung church. Magte-text, mag-message. Mommy, Dad, please pray for me. Now you need the church. Pero minsan, binabaliwala natin yung church. Hindi natin ito tinitignan na mahalaga. But again, Jesus always lived to intercede for the church. Para kanino? Sa iyo at sa akin. The church is going to be victorious at the end. Kung yung prayer natin nasasagot ay yung prayer pa kaya ni Jesus. Naniniwala ba kayo doon? Kaya huwag tayong mawawalan ng loob, huwag tayong manghihina. Yes, the church, minsan hindi maganda yung tsura, minsan parang ayaw natin. Pero stick to it, manatili po tayo. Sapagkat sabi sa salita ng Diyos, I will build my church and the gates of Hades will not overcome it. Ibig sabihin, wala pong bagay na hindi natin kayang mapagtatagumpayan dahil si Kristo ay kasama natin. Siya yung nagsimula nito. Siya yung ating gabay. At hindi niya to tayo iiwanan. Kasama po natin siya. And on the church, nilagyan niya ng structure, ng leadership. So we work with the church leader. We work with one another. And we are the body of Christ. And we love it. Amen? The church is going to be victorious. Kaya mahal ko ito. Alam ko ang iglesia ay bahagi ng aking buhay, mahalaga ito, kaya nandito ako. In Acts 20 verse 28, another reason why I love this church, it is because the church is the most precious possession that God has on earth today. Alam niyo ba yun? Na ang Diyos, yung kanyang kayamanan na precious, na nandito sa lupa, ay yung church, ikaw at ako. Precious. Precious. You and I, as a community of believers, is God's most precious possession on earth. Remember one time, pinadala niya yung most precious son niya? Nung tapos na si Jesus, anong naiwan? Tayo. Tayo na ngayon, yung kanyang precious possession on earth. Ikaw at ako. Most precious possession on earth. Paano natin masasabing precious possession tayo? Kapag meron kayong precious possession, di ba, binigyan nyo yan ng halaga, binayaran nyo yan, minahal nyo yan, at naging possession nyo precious. Malaking bagay sa buhay nyo yan. In Acts 20 verse 28, sabi doon, be on guard for yourself and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers. Kinakausap yung mga leaders ng church. Sabi dito, which He purchased with His own blood. Binili po tayo ng Panginoong Diyos ng sarili niyang dugo, yung dugo ni Kristo Jesus. How precious is the church? Precious as the blood of Jesus. Kaya yung kanta natin, oh, precious is the blood, na siyang naglinis sa atin, nagpatawad sa atin, na siyang naging dahilan kung bakit tayo naging kabahagi ng Iglesia ni Kristo. Purchased with the precious blood of the Lamb.
And mind you, bawat isa sa atin, hindi pwedeng mamili. Hindi natin pwedeng sabihin, ay sila pastor lang, ay yun lang grupo na yun kasi matatagal na sila. No, bawat isa sa atin, bago ka man, matagal ka sa Panginoon, ano man ang ugali mo, nagbabago ka patuloy, you are precious. May kapansanan ka man o wala, bata o matanda, dito sa church natin, we try our best na accommodate as a family. Kaya madalas sinasabi ni Pastor Jesse, pati yung mga bata. Pati yung mga bata. Sa ibang iglesia, yung mga bata, bawal. Yung mga bata, itinatabi. But here, lahat po tayo, we are a family. Kasi precious ang bawat isa sa atin. Precious. Si Oliver, precious. Pastor Jesse, precious. Bawat isa sa inyo, precious. And you have to see yourself precious. Bakit? Kasi the blood of Jesus, yun ang binigay niya. Ayoko yun, pastor, ayoko siya, hindi ko maintindihan. Oo na, nandun na lahat, pero He at ikaw din ay precious sa mata ng Panginoon. He bought you with the blood of Jesus. And sino ako para ikaw ay ibaliwala ko? Sino ako para ikaw matahin ko o whatever? Mahiya ako. I love this church kasi binigay ni Jesus yung kanyang sariling buhay. Amen? Si Pastor Jesse, bibigay niya ang lahat para sa church. I know it. Na-experience ko to. At kayo din, huwag kayong bibitaw. Huwag kayong aalis. Huwag kayong magtatampo kung may isang bagay hindi nyo nagustuhan nakita. No. Napakaliit na bagay. Always look at the big picture. Precious ang iglesia. Ano man ang itsura nito. Ano man ang estado nito. Precious ang iglesia. Gaano ka precious? He bought it with the blood of His Son Jesus. Naiiyak ako dahil minsan nasasayang. Nalulungkot ako pag yung mga ibang members natin, they go somewhere else, mga kabataan, umaalis, hindi mo sila nakikita sa church. Mamaya na lang mababalitaan mo na buntis, na pariwara. Nakakalungkot. Bakit sila umaalis sa iglesia? Ang iglesia ay napakahalaga, precious, and we have to love it. I love this church because Jesus loved the church. He loved it enough to give His own precious blood. It's the only institution Jesus ever built, and He promised to return and take it with Him. It's a winner. It's a victorious church sa kanyang mata. Amen? And lastly, I love this church is because it's the earthly expression of the heavenly kingdom. It's the coolest, it's the closest. Yes, it's the coolest. Cool tayo dito. It's the closest thing to heaven on earth. It is. Dapat ito. You see, the church is the expression of the heavenly kingdom. Sabi ni Jesus, let your kingdom come on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, yung church, kung ano yung pamamalakad, yung gusto ng Diyos sa kalangitan, dito nangyayari sa church. It is an earthly expression of the heavenly kingdom. You see, the church ay expression to ng Diyos sa mundo ng kanyang kaharian. And I want to live the church, in the church. I want to be part of the church. And the church is called the house of prayer, where we meet and experience God. Dito natin nararanasan, nakakatagpo ang Panginoon. Di ba? And I want to live with God, with His kingdom, with His people. And that is why I love the church. I love the church because it's a place of worship. Sumasamba tayo dito. Sama-sama tayong kumakanta. Kahit minsan wala ka sa tono. Kahit minsan hindi mo alam yung kanta, but we come together to worship God. It's not about music. It's about worshiping God. And you know, I can worship God in my own room. But there's something that absolutely different in a corporate worship. Meron talagang kakaiba kapag tayo nagsama-sama sumasamba sa Panginoon. When God's people come together in unity. God is able to pour out His life and blessing to us as a church. Sabi doon, behold how good when brethren dwell together in unity. And for there the Lord pour out His blessing. Dumadaloy. Kaya kung gusto niyo makatanggap ng blessing, lapit kayo sa church.
Dito natin na-experience si Lord. Of course, na-experience si Lord personally, individually. But there's something na kapag tayo ay nag-gather, yun nais ng Diyos. There's something different, absolutely different in a corporate worship. Hindi pwede yung solo lang. Hindi pwede yung ako lang. Okay na ako. In Hebrews 10 verse 25, not forsaking our assembling together as in the habit of some, but encouraging one another, and all the more, lalong-lalo na, the more, wag nating kalilimutan, wag nating ine-neglect. There's no substitute for church. It's a place of worship, it's a place of edification. It's a place to be taught. We come here for worship and edification. Last, let me show you this one. Church attendance doesn't save you. Tama, di ba? It's Jesus receiving Lord and Savior. But life is found in God's house. Dito natatagpuan ang buhay. Bakit? Kasi nandito, itinataas natin ng Panginoon. It's where encouragement is found. Kailangan mo ba ng encouragement? Huwag kang magmukmok sa bahay mo. Go to the church. Go sa isang kapatiran. You will receive encouragement. Friendship are formed. May mga bagong pamilya dumarating, nagpo-form ang friendship. Lives are challenged, transformed, changed sa buhay natin. Amen? And so, yun ang mga dahilan, ilan sa mga dahilan kung bakit mahal ko ang iglesia. And I hope you too, ay lumalim yung kadahilanan kung bakit mahal mo ang iglesia. Yuko po tayong lahat, pikit natin ang ating mga mata. Marami na akong nasabi, but the bottom line is, allow the Holy Spirit to speak to you. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa mga paalala mo, binalik mo sa amin ng mga katotohanan. Let's all stand. Tumayo po tayo bilang isang iglesia. Again, I challenge you, hawakan po natin ang mga kamay ng ating katabi. Hawakan po natin. Please, hold hands. And we will pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, salamat po, Panginoon. Isa pong karangalan sa amin na maging bahagi ng iglesyang ito. Yes, Lord, hindi po perfect. Maraming mga bagay na marahil hindi namin gusto. Minsan may nakakasakit ng aming damdamin. But Lord, patawarin mo kami. Sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig mo sa iglesyang ito. You gave your very own life, Lord. Buhay mo, Panginoong Diyos, binigay mo. And it is precious sa iyong harapan, Panginoon. Lord, patuloy mo po kaming pag-initin ang aming damdamin sa aming pagpunta sa church, sa aming pagsamba sa iyo. Lord, ikaw po ang ulo, ikaw ang aming pangunahing leader po sa iglesyang ito, sapagkat ikaw ang nagtatag na ito, Panginoon. Lord, kasama po ng aming senior pastor, Jesse, Pastor Jimmy, Lord, binibigay po namin ang iglesyang ito sa iyo. Patuloy kang manguna, baguhin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, sa mga kakulangan namin, Panginoong Diyos. But nevertheless, Lord God, church should be fun. Church is a place na makaka-receive kami ng encouragement. Church is a place na kung saan yung mga kaibigan ay nabubuo, Panginoon. Lord, yung mga ibang samahan, yung mga ibang bagay dito sa mundo, iiwanan kami, pero ang church mananatili, Panginoong Diyos. Lord, we thank you for this church. Salamat po, Panginoong Diyos. Again, gamitin mo kami, Panginoon, in building this community. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang ilawan, Panginoong Diyos, sa iglesyang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Pwede na po tayo mag-break ang hands. And today, let's go. Malayo po tayo magbigay ng ating offering ng church, offering nyo sa iglesia, ang inyong ikapo. And let's do it dahil mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang iglesia. Sige po, magbigay na po tayo sa gawain. Thank you, Jesus.
Let's all stand. Tayong lahat. Thank you, Jesus. Let us pray. Just take a few moments of silence muna. And just allow yung message ni Pastor Arnel just to sink into our minds and into our hearts. Just think about it for a moment. Meron mga ilang bagay siguro na shinare ni Pastor Arnel na talagang nag-speak sa inyo. Much was said, but I think and I know that sa bawat mensahe ng Diyos sa atin, na minsan o madalas merong dinidiin ng Diyos sa ating mga puso. Allow those things to take root. Let's not move or leave this place. Katulad ni sinabi ni Pastor Arnel that it's in the church where we are challenged. God's word today is challenging us to be a body, to be a family, to love one another, to love the community of believers, to look at the bigger picture. And so allow God just to, and His word to challenge us, to deal with us. Bigay natin ang ating puso sa Kanya. Lord, we just ask, Father, in the name of Jesus, that you would change us for your glory, Lord God. Not for us, not for what we want, not for what we think is good for us, but for you, your glory, Lord God. Kausapin mo po kami, Panginoon. Lord, even sa aming pag-uwi, Lord God, sa aming po mga bahay, Lord God, kausapin mo po kami, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We want to thank you, Father, this morning also, Lord, sa paggamit mo, Lord God, kay Pastor Arnel, Lord God, sa mensahe, Lord. And we know, Lord God, that you spoke to us, all of us, Lord. And we bow before you, Lord God, in humility, submitting ourselves, Lord God, in obedience to you and into your word. Lord, let this day be a reminder. Let us go from here, Lord God, to the next step, Lord God, of what it means to be a church, what it means to be a family, what it means to be a community of believers, Lord God. Thank you so much. Lord, and so Father, as we leave this place, we leave with joy in our hearts. Because you are with us, Lord God. Because we have one another, Lord God, that we can rejoice with, Lord God. Because we are family, Lord God. And so, Lord God, thank you for the tithe and the offering that was received today, Lord God. Use it for your glory, Lord God. We thank you, Lord God, for the faithfulness of each one, Lord God, in their tithing and in their offerings, Lord God. Because of each one, Lord God, Lord, we are here, Lord God. But you receive the glory. You receive the honor because it's from you, Lord God, that we receive. And it's because of you that we're able to give, Lord God. So, Father, thank you so much. We love you, Father. And again, Lord God, we do love one another. This we pray in Jesus' name. A clap offering for our Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Go home with the joy and the love of God in your heart. Amen. Saya, saya, kay ganda, ganda. Kay saya, saya, kay ganda, ganda. Kay saya, saya, kay ganda, ganda. Kay saya, saya, kay ganda, ganda.
buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag mag-alilangan, tumawag sa Kanya. Siya